Ang layunin ng videong ito ay para magbigay ng tamang impormasyon at itama ang mga maling nakasanayan sa construction. Kapansin-pansin sa video na 3/4 lang yung depth ng beam ang nabuhusan. So, iwasan natin yung ganitong nakasanayan sa pagbuhos ng beam or biga. Ang problem sa ganitong connection between truss roof beam at ng C-purlins, yung tibay ng truss roof beam ay apektado at yung kapit ng C-purlins. Ang tanong, paano ang tamang connection ng C-purlins sa beam? Dapat maglagay ng angle bar or mas kilala sa tawag na shelf angle sa may corner ng beam para doon nakaweld yung ating C-purlins. At dapat isinasabay ang angle bar sa pagbuhos ng beam. Paano naman ikinakapit yung angle bar sa beam? Kailangan maglagay ng 16 mm na dowel na nakakapit sa beam para doon i-weld yung angle bar. Kailangan bang 16 mm ang dowel na ilagay? Okay, so hindi naman. Pero, dapat weldable yung rebar na gagamitin. So, usually, 12 mm pataas under grade 60 na bakal ay weldable. So, paano naman makakaapekto sa tibay ng beam kapag ganito yung sistema ng pagbuhos ng beam? Yung effective depth na D sa structural design ay affected. Kapag yung value ng D ng beam ay mababa, magiging mababa rin yung moment capacity nito. So as per ACI or American Concrete Institute, a building code requirement for structural concrete. So dito pa lang sa formula na ito, makikita mo na kung paano makakaapekto yung ganitong sistema sa tibay ng isang beam dahil dito sa D na ito. So kung ikukumpara natin itong dalawang picture na nasa screen, mas mataas ang load capacity ng option number 1 compare dito sa option number 2 dahil mas malaki ang value ng D ng option number 1 sa option number 2. Next video clip number 2. Ang purpose nito is for learning lang talaga dun sa mga nagre-research sa YouTube na wala kayong ma-search ng matinong tutorial. Somehow makatulong sa inyo to. Okay, fast lang natin sa beam. Okay, ito ay suspended slab. So ito ay kung titignan niyo siya, nasa taas tayo. So, ang ideal talaga sa suspended slab, sa second floor, monolithic yung buhos. Ibig sabihin ng monolithic, isang buhusan lang yung beam tsaka yung flooring. So, yun talaga yung pinaka-ideal. Bakit? Para isa lang yung mixture. Ang rason kung bakit monolithic o sabay binubuhusan ang beam at ang suspended slab ay hindi dahil para pumarehas ang timpla nito or mixture ng concrete. Mag-iba lang ang mixture ng concrete kung magkaiba ang design mix o ratio na ginamit. Ang talagang rason kung bakit kailangan monolithic ang buhos ng slab ay dahil sa formula na ito. Sa design, ang D sa formula ay measure mula sa bottom fiber ng beam hanggang sa neutral axis ng top bar para sa beam na malapit sa column. Para naman sa gitnang section ng beam, ang D ay measure mula sa top fiber ng beam hanggang sa neutral axis ng bottom bars. So kapag ganito yung sistema na ginamit, expected yung design na ginawa versus actual ay magkaiba. Kumbaga kung sa design, ang expected na capacity ng ating beam ay 10 kN meter. Sa actual, mas mababa na ito dahil sa ganitong sistema na nakasanayan sa pagbuhos ng beam. Isang timpla lang. Kaya lang, may mga challenges tayo na pinagdadaanan like yung speed, yung cost, yung flexibility, tsaka yung convenience. Sa issue naman ng speed ng trabaho, sabi nila, mas mapapabilis daw kung unahin yung beam bago ang slab. Sa tingin ko hindi naman kasi obligado ka pa rin na popormahan yung beam, monolithic man o hindi. Kung itatanong nyo naman sa akin kung paano kung nagtitipid sa pamorma, lalo kapag conventional concrete yung slab, hindi steel deck, pwede naman itong ikat kasabay ng beam at a distance L/4 mula dun sa face ng ating column. So yun,
konting buhos mo na sa beam, and then patong yung forming, and then saka magbubuhos ng slab. So 2-part siya. So, by the way, ang minimum ng beam is 9 inches. So huwag na kayong kikitid pa dyan as much as possible, unless talagang gusto nyo na walang nosing. Papansin nyo, walang dowel bar na nakaabang para sa partition wall. Kapag mag-aabang tayo ng dowel, dapat naka-embed ito sa beam, hindi sa slab, para magkaroon ito ng sapat na bands sa beam. At isa pa, nasa ilalim ng top bar ng beam yung bakal ng slab na nasa video. Dapat nakapatong ang bakal ng slab sa beam. So, ganito dapat yung setup ng bakal ng slab. Meron tayo ditong cut bars to resist negative moment at para makontrol yung tinatawag nating crack widths. At dapat yung steel deck natin ay nakakagat o nakapasok sa beam ng at least 25 mm. At naglalagay din tayo ng tinatawag nating shear connector. Itong shear connector na ito ay deformed bar na nakaweld sa dulo ng steel deck. Kung steel deck naman to steel I-beam, pareho lang ito sa concrete beam ng setup ng bakal. Ang kaibahan lang, meron itong tinatawag na shear studs. So kung may shear connector sa concrete beam to steel deck, dito sa steel I-beam to steel deck, meron din tayong tinatawag na shear studs. So ito ay nagsisilbing connection para sa concrete slab at ng steel I-beam para matransfer yung force between the steel and the concrete slab. Lang yung regarding sa joining, yung cold joining, kasi ito yung madalas natin na ginagawa or kailangan gawin kasi nga may mga challenges sa labor, time, effort, gastos, etc. Sa pagjo-joining, as much as possible, malinis yung dugtungan. So dapat normal lang naman yan na may mga dumi-dumi sa simula. Tama, bago patungan ng bagong concrete, yung mga existing concrete, dapat siguradin ito ay malinis. Ang mali lang dito sa video na ito ay yung location ng construction joint. Kapag magpuputol tayo ng buo sa column, dapat dito sa area na ito. Kasi kapag dito sa malapit sa beam, gaya ng nasa video, mataas ang shear force sa area na ito. Okay, so hanggang dito muna tayo at marami pa tayong mga video na gagawa ng reaksyon upang ito ay itama. Okay, before we end this video, nais ko munang magpasalamat sa patuloy na pagsuporta sa aking channel.